Our Father, Lord Jesus Christ, bless us. God, one Dio, the one God, Jesus Christ, save us. Magandang umaga sa ating lahat ngayon na ibinigay naman natin sa ating Panginoong Hesukristo. Magpasalamat po tayo sa mga araw-araw niya na mga biyaya, lalo na sa mga pagpapalang espiritual. Ganun pa man, lahat na mga physical na pinaprovide niya sa ating kalakasan, financial at material na mga pangailangan po natin. So, sa buong linggo, napapasalamat po tayo na nandito naman po tayo at nagbigay ng kapahayagan. Sa araw na ito, paano ba ang tao manampalataya sa Panginoong Diyos? Kung may iba po dito, dalawang pong tao lang ang pwede nating gawing sabihin natin na may nampalataya sa Diyos at mayroon ding hindi nampalataya sa Diyos. Yung hindi nampalataya na Diyos, sila po yung naniwala na walang Diyos. At talagang tinatayuan talaga nila yan na walang Diyos. Yung mga iba-ibang klaseng mga panampalataya. Ang iba tinatawag na atheist. Yung namang nampalataya na may Diyos, marami din. Iba-iba lang yung sinasabi na lang pinapalatayaan na Diyos. Sa part sa mga Christianity, naniwala sila ni Jesus Christ at ganon man, may naniwala din sa ibang part na kung saan may tinatawag nila na Holy Three Doctrine. Mayroon ding iba tinatawag na Oneness Doctrine at iba-iba sila, iba-ibang paniwala nila, pero tinatawag silang Christians. Mayroon namang non-Christians na hindi sila niniwala ni Jesus Christ, but on the other hand, iba yung palataya nila. So, regardless of faith, kung nampalataya tayo sa ating Panginoong Diyos, dapat wala na tayong magdalawang isip. Kung nampalataya ka ni Hesukristo na siya lang ang isang Diyos, dapat tayuan natin na wala ng ibang Diyos, kundi siya lang. Yung palataya natin na ibigay natin, ibuhos natin yung lahat na wala nang kung ano mang makapagsubukan dyan, wala nang makapigil sa iyo. Kailangan talaga lakasan natin ang loob natin na kung namaliwala tayo sa isang Diyos, dapat maniwala ka kung anong palataya mo. Sa ating tinuturo, iisa lang yung Diyos at walang ibang Diyos sa pamagitan sa ating Panginoong Hesukristo. Na ganon paman, kailangan natin higpitan kagaya ng mga kapanahunan, yung kapanahunan nila ni yung tatlo na may mga pinadala sa hari sa panahon ni Shadrach, ni Meshach at ni Abednego, na kung saan pinabago sila na dapat luluhod sila sa hari. But sabi nila na iisa lang yung Diyos namin, walang ibang Diyos. Tinatayuan talaga nila hanggang dinala siya doon sa pinakain sila doon sa leon. Pero ganon pa man, walang nakapagbago sa palataya nila. Walang nagbago sa palataya nila sa Diyos. At yun, ang Panginoong Diyos, nagbigay sila ng lakas ng proteksyon. Panahon naman ni Job, marami ding trials ang nangyari ni Job.
halos na yung buhay niya, inaalay na rin niya lahat ng pamilya niya. But ganun pa man, hindi nagbago ang pananampalataya niya sa Diyos. At binigyan siya ng buhay, ng bagong buhay at palataya at mga pagpapala sa ating Panginoong Diyos. At ang pinakamodel natin ay walang iba, yung ating Panginoong Hesukristo, na siya ang daan at katotohanan. Pinakita lang niya na dapat malapataya tayo sa Diyos, na maski yung buhay natin, ibigay natin kung kailangan ibigay natin. I-surrender natin kung kailangan i-surrender natin sa Panginoong Diyos. Wala nang makapigil yan. Hindi po tayo sabihin natin na matuwid tayo, lahat man tayo nagkasala. But, hindi na lang po pwede sabihin natin na magkasala tayo na hindi tayo pwede magbago. Paano magbago? Sabihin po ng iba ay, wala naman kung kailangan baguhin kasi mabait naman ako, wala naman kung ginawang masama. Pero hindi yun na pagbabago ang sinabi ng Panginoong Diyos. Kasi sabi sa kasulatan, hindi yun ang gusto ng Diyos na i-claim mo na mayroon kang sarili mong righteousness. Kasi hindi yun ang assurance na maligtas ka. Ang gusto ng Panginoong Diyos na dapat yung anong kalooban niya na binigay sa iyo, yun ang gusto niya. Sa ngayon, baka masaya ka kasi nandan lahat sa iyo. Sabihin mo, wala naman akong bisyo, wala akong lahat ng ginagawa. Hindi pa kapatid, mayroon pa. Kung ano ang nagpasaya sa iyo, isipin mo na ang Diyos ang nabigay niyan. Dapat isurrender mo yan. Pag hindi mo rin isurrender yan, meaning, nakagapos ka pa rin sa sarili mong sistema sa palpataya. Kagaya natin Panginoon Kristo, sinurrender niya yung buhay niya, lahat. Walang natira. So sa ating kapanahonan naman ngayon, manumbalik tayo sa iisang Diyos. Dapat isurrender natin yung lahat natin. Kung ano man dyan sa atin, isipin natin na sa Kanya lahat yan. Na kung sakali, kunin man niya ay kalooban niya, ay papasalamat po tayo. Yan ang panahon ni Job na kinuha lahat sa Kanya. Pero ang platayan at Panginoon hindi rin nagbago. So, hindi porke sabihin natin na mayaman tayo ngayon, na masaya na tayo. Ang ating importante kapatid, after linisin natin liwanan natin tong mundo kung saan papunta tayo. So lahat ng itong mga material na bagay ay maiiwan din lahat ito. But yung spiritual natin, yung kaluluwa natin, ay aharap sa Panginoong Diyos. At dito, tatanungin tayo kung sumunod ba tayo, napalataya ba tayo sa Kanya ng buong buo. So, sa mga ganitong bagay, kapatid, kung gusto tayong magbago, dapat lamang ibalik natin ang lahat ng papuri sa ating Panginoong Diyos. Lahat ng pagpasalamat sa araw-araw, lahat ng natanggap natin sa Kanya, lahat yan. Na kung ano man mga bagay na kalooban niya, ay ibalik natin sa Kanya. Na wala tayo, mas damit natin wala matira sa atin, ibalik natin sa Kanya kung kailangan man. Yan ang totoong pag-surrender. Kasi maski po ang ating Panginoong Hesukristo, yung buhay nga niya, mismo sinurinder niya, alang-alang sa kalooban ng ating Panginoong Diyos Ama. Pagkatid, mga kaibigan, nandito tayo upang bigyan tayo ng kaliwanagan sa spiritual na dapat ang tao kailangan magbago. Hindi porque sabihin mo, bago naman ako. Wala pa. Kailangan pa tayong pumasok sa spiritual life
na kung saan doon tayo bigyan ng mga ang atin na parang nag-aaral tayo sa elementarya. Pagtapos ng elementarya, papasok tayo sa high school. Pagkatapos naman sa high school, papasok naman tayo sa kolehiyo. At hindi pa. Pagkatapos sa kolehiyo, mayroon pang sinasabi nilang masteral na kung saan pumunta ka na sa pinakamataas na antas na naman sa edukasyon. At pagkatapos naman ng masteral, angat ka naman sa pinakataas na sasabi nilang doctorate. Ganon din yung spiritual natin. Hindi pwede sabihin natin na, oy, mabait naman ko, nagbago na ako. Wala pa. Papunta pa tayo sa fulfillment of the Spirit, then new Spirit, then the spiritual life. So, mga kaibigan, kapatid, habang kayo nakinig dito sa ating programa, ay sa pangaraw-araw, bigyan tayo ng kalakasan ng ating Panginoong Diyos. So, sa nakinig ngayon, patuloy lang tayo, napapakainin tayo sa mga salita ng Diyos, magbibigyan natin ng kalakasan, at sa pangaraw-araw nating spiritual na aksyon. At sa may mga problema, huwag kayong mag-alala, kapatid. Ang ating Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Walang imposible sa Kanya. Nabigyan tayo ng kaliwanagan, bigyan tayo ng freedom from darkness going to His spiritual kingdom. At ito, kapatid, ay binigay natin ang lahat ng ito, kaya ito'y makakapayagan, na ito'y parang ginto na hawakan natin. Ang lahat ng ito ay ibigay natin ng magpapasalamat sa Kanya na walang iba. At sa mga nakikinig ngayon, ay pasalamat sa sabi ng Kristo na patuloy tayo na lumago sa ating espiritual na buhay. At ang lahat na ito ay binalik natin sa ating Panginoong Diyos, our Father, Lord Jesus Christ, bless us, God one Dio, di one God, Jesus Christ, save us. Amen.